I'm getting very angry. This is what's happening here. Kundi naman, paano naman, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Caloocan, nagsagawa ng rescue operation ang disaster risk reduction din ng mga tauhan ng DRRMD ang mga biktima ng inanod. Hindi rin makadaan ang mga sasakyan sa T. Samson Road. Mistulang dagat ang ilang lugar sa Malabon. Sa Navotas, tumukod ang trapiko sa R10. Sa Valenzuela City, malakas na pagragasa ng tubig. Quezon City, isang bata ang tinangay ng agos sa Batasan Hills. Fairview, inabot na ng baha ang ikalawang palapag ng ilang bahay. Alarm ang Marikina River matapos umabot sa mahigit 18 metro ang tubig. Sa Pasig City, naapektuhan na rin ang mga resident. Sa Maynila, hindi madaanan ang kahabaan ng Espanya. Sa Parañaque, isang lane na lang ang nadadaanan sa Sucat Road. Kailan lamang nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mga usapin ng accountability, ano po ang reaksyon po ninyo bilang committee chairman po ng House Committee on Good Government and Public Accountability? Well, titingnan po natin yan. Hindi naman po natin po pwedeng baliwalain yan dahil mismo ang Pangulo na ang nagsalita tungkol dito. Ngayon po kasi, ang una muna natin gagawin, bubuuin po muna natin yung mga miyembro ng ating committee. And then, pag nabuo na po ng mga miyembro, ang vice chair, papatawag po natin at pag-uusapan po namin yung mga ganitong klaseng bagay. I hope people will take advantage of this, and as I said, there is always a way for them to give their comments. Magsumbong sila kung yan ang gusto nilang gawin. Nakari naman, sasabihin lang, hindi, walang problema dito. Yun ang pinakamagandang balita na matatanggap namin. So I encourage everyone to look into this and say your piece. Kasi parang sinasabi ng mga iba, nakikita naman namin hindi maganda pero wala naman kami mapuntahan, wala naman kami malapitan. Ngayon meron na. Ngayon meron na kayo malalapitan. Ito, ang lalapitan na ngayon ninyo, ako mismo. As of last month, June, ang report dito, 100% complete at saka fully paid. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Kung titignan niyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan, hindi tatagal yan. So substandard pa rin. Ang kataka-taka, hindi namin mahanap itong kontratang ito. So hinahanap pa rin namin. Kaya hindi na namin malaman. Kasi siguro sinabcontract ng gusto. Ito ghost project talaga ito. Wala talagang ginawa. Kahit isa. Ni minsan. 220 meters dapat ang ilalagay dito na flood protection. And this is not... Unfortunately, hindi lang ito na project na ganito. Kailangan pa natin na tignan na mabuti lahat ng mga iba at walang nagawa kahit ano. I'm getting very angry. This is what's happening here. Kundi naman, paano naman, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng Public Works.
walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Sir? As I said, ang trato namin with all of this is, siyempre marami na. For example, falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly tignan natin yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalikan na natin ngayon to, saan napunta yung pera, hahabulin natin, kakasuhan natin sila, how long will that take? Ito maliwanag dito. Ito yung sinabi sa atin ni Chairman isang barangay dito, ay sinabi sa 200 metro. Hindi, halos mahigit 2 metro. Hindi ginawa. Hindi linagay ang sira. Basta't wala na talagang linagay. The President took aim. Today, I am pulling the trigger. Natin ang mga impormasyong aming nakalap sa mga nakalipas na linggo mula sa aming sariling pag-aaral at pagsasaliksik sa paghagupit ng magkakasunod na habagat at mga bagyong Krising, Dante at Emo. Ilang linggo pa lamang ang nakalipas, kasamang winasak at inanod ng baha ang bilyon-bilyong pisong halaga ng mga flood control projects na halos bago at kakukumpleto pa lamang na dapat sana ay nagbigay proteksyon sa ating mga kabahayan at komunidad. Halos magkakaparehong impormasyon na aming nakalap, ganito kagarapal ang sistema sa hatian ng isang manumalyang proyekto. Binisita ng aking mga staff ang Arayat nitong nakaraang 2 linggo lamang na tinamaan din ng hagupit ni Emong at nagdulot na naman ng pagguho ng ilang bahagi nito. Take note, Mr. President, katatapos lang ng panibagong repair nito noong lang Hunyo ng kasalukuyang taon. Bilyon na pondo ang ibinuhos para sa flood control sa Nauhan. Umaapaw ang pondo pero lubog pa rin sa baha ang mga nauhenyo. Namin ang bilang ng flood control projects na bagamat wala sa National Expenditure Program noong 2024 ay biglang tumubong parang kabute sa General Appropriations Act ng nakaraang taon. Kailangan lubugin na kami ng lubugin 24 villages in Cainta. Pero isa sa mga sasuggest namin, itong mga contractors na multo ang kanilang mga projects, mag-umpisa sila sa sementeryo. Sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta ng bambo, mga ganun eh. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang nakakuha kasama ka QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nasabi mo, mali ang Pangulo with respect to your company? Yung data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano sinasabi mong project? Ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa pickup, only category D. Hanggang noong 2024, naging quadruple A na tayo. Yung sinasabi kong 1992 is highway pa yon. Yung nakita niyo yung highway. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Tayo ng flood control projects. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. Ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh.
Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa iyo. Dito na rin po tayo. Yung presidente na po mismo nagtawag ng investigasyon at nag-audit po tayo. Hindi ho ba, we have time, we actually have a few months left. Hindi ho ba mas magandang i-reallocate natin itong 243 billion base sa pinaka-flood prone areas? Parang doon na rin tayo papunta, no? Mr. Chairman, di ba? Doon na rin tayo papunta. Hindi ho ba, may oras pa naman na baguhin ito at i-allocate natin siya sa mga lugar na pinaka-flood prone. Do you welcome that, Mr. Secretary? Yes, Your Honor, if that would be the consensus. Okay.